Nagpasiklab ang mga batang players ng Pilipinas sa Manama Bubble ng 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers. To be honest, hindi ko in-expect na magiging tambakan ng laro. Hindi naman sa pagmamaliit sa kanila at inaasahan ko namang sila'y mananalo pa rin, pero ang ina-expect ko lamang ay magiging medyo dikit ang laban. Mga 10 points mahigit lamang ang lamang, pero hindi nga. Parang Gilas Seniors pa rin ang napanood ko ng tambakan ng mga batang ito, ang All-Pro team ng Thailand, 93-61. 32 na kalamangan, di ba? Talagang nakaka-impress ang lahat ng mga manlalaro natin. Nagpakita ng potensyal. Pasilip kung anong dapat asahan natin sa 2023 FIBA World Cup na posibleng karamihan din sa kanila ay mapabilang. Pero heto, meron akong 3 players na pinaka-napansin sa unang laban nilang ito. Mga players na tingin kong makakasali sa 2023 Gilas Pilipinas. At pag-usapan natin sila mga parga, pero bago yan ha, please like the video muna bilang suporta at syempre mag-subscribe kung bago ka pa lamang sa ating channel. Una ay si Juan Gomez Daliano. Bago pa man itong window na ito, sobrang impressed na ako sa laro niya. 20 years old pero PBA ready na nga kagad maituturing. Pinakagusto ko sa laro niya ay ang kanyang mga moves. Galaw Amerikano kasi itong si Juan. Mga crossovers niya, James Harden double step back at mga jelly layups. Sa Gilas team nating ito, siya na ata ang mayroong pinakamagandang galaw. Diba? Pero hindi lamang yan ang meron si Juan GDL. Kaya rin itong pumuntos. Gumawa ito ng 12 points in just 18 minutes of playing time. 3 of 8 siya sa labas. Hindi ganun kaganda pero hindi rin naman masama ang 37.5% na 3-point field goal percentage. Diba? At meron pang tsansa na better pa ang maipakita niya next game. Maganda rin ang court vision nitong si Juan. Mga magagandang finds, mga no-look passes, gano'n. Mahusay ding bumasa ng depensa. Punta naman tayo sa ikalawa, Kobe Paras. Yes, hindi ganun kaganda ang laro niya rito. Shooting only 1 of 9 sa field. Pero tingin ko, mapapabilang pa rin siya sa 2023 Gilas Pilipinas para sa World Cup. Kagabi, napasigaw pa nga ako sa dakdak niya. After 3 years, nakita ko muling dumakdak si Paras, suot-suot ang Pilipinas jersey. Tunay na siya ang best highlight player natin sa ngayon. Bukod dyan, nandun din yung kagustuhan niyang maging better pa. Sabi niya nga nung nakaraan, ayaw niya lamang daw maging basta highlight player ng team. Gusto niya ring pumasa para sa mga highlights, rebounds, mag-cheer sa bench. Gusto niya raw maging all-around na player. At dahil dyan, siguradong magsisikap palalo itong si Paras para maayos ang game niya. Nandun na yung drive eh, diba? Masasabi kong ibang Kobe Paras ang mapapanood natin sa 2023 kung sakali. For sure, a 26-year-old Kobe Paras is way better sa ngayong 23-year-old Kobe. Though ang napapansin ko lamang na problem ngayon sa kanya ay ang kanyang posisyon. Ginagawa siyang big ng team na hindi mo naman masisisi dahil hindi naman ganun katangkad ang ating lineup. Makakatulong din kasi ang kanyang leaping ability at timing para makakuha ng mga rebounds. Kaya yan, si Paras nga ang leading rebounder natin that game along with Dwight Ramos with 7 rebounds. Sana lamang talaga sa susunod na competition ay malaro niya na ang kanyang tunay na posisyon kung saan mataas talaga ang potential niya. Perfect na small forward sana itong si Kobe. Nasa laro niya ang magandang finishing ability, outside shooting, mga powerful dunks, pagiging playmaker, di ba? World class ang laruan nito at nakakapanghinayang na makita siyang nasa elbow lang, nagbibigay ng mga picks at tumaasang mabibigyan siya ng pasa pag roll niya o pag pop. Si Kobe ay kabilang sa mga players na mas effective kapag hawak nila ang bola. Kaya sana talaga sa susunod, sky is the limit para sa player na ito. Ikatlo, si Dwight Ramos. Nakikita siya ng karamihan bilang sunod na Gabe Norwood ng Gilas dahil sa kanyang height, depensa at kakayanang magdala ng bola. Pero para sa akin, magiging better pa ito kay Gabe. That's for sure. Ang taas ng ceiling para sa batang ito. Bukod sa mga Gabe Norwood things, minus the athleticism, nagpakita rin ito ng potential sa opensa by scoring 20 points sa game na ito kontra Thailand. 7 of 7 pa yan sa field, walang mintis. Simple lamang din maglaro at walang sayang na mga galaw. Sa pagdadala rin ng bola, makikita na kalmado ito at kayang-kayang itawid under pressure. Okay din na playmaker. First window pa lamang pinakita niya na yan. Masipag din sa depensa, yung mga simpleng pag-pressure sa mga binabantayan niya. And with his length and speed, siguradong mahihirapan ng tao niya. Sa huling laro nga na ito, 3 steals ang meron siya. So dyan pa lamang, magkakaroon na kayo ng idea. Kaya tingin ko, sa 2023, siya ang magiging second best two-way player natin, sunod kay Bobby Ray Parks Jr. Swerte ang Ateneo rito, di ba? Magkakaroon sila ngayon ng PBA ready na player like Dwight Ramos. And with Coach Tam Baldwin, asahan nating magiging better pa ito bago siya tumungtong sa pros.
Yan lang naman ang tatlong pinakatinutukan ko sa game na ito. Pero batiin din natin yung iba like Justin Baltazar na may 12 points, Ray Suerte at Javi Gomez de Liano 9 points, Mike Nieto na may 8 points, Isaac Go 6, Kenmark Carino, Will Navarro at Matt Nieto na may tigko 4 at Dave Ildefonso na mayroong 2 points. Higit pa sa inasahan ko ang napanood ko. Pagpatuloy niyo lamang, good luck sa susunod nating laro kontra pa rin sa Thailand. Sana i-better pa ang laruin nila nun, di ba? Abangan natin yan mga pare ko, November 30, 9pm pa rin, oras sa Pilipinas. Yon, komento na ang opinion mo sa ibaba, i-like na rin ang video bilang suporta, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye-bye!